Alright mga amigos, matapos nga pong talunin ni Naoya the Monster Inoue si former Unified Super Bantamweight Champion Stephen Fulton noong nakaraang taon, balik na naman sa world title contention si Coolboy Step. Nitong September 14 nga po, undercard sa Canelo versus Berlanga, lumaban si Stephen Fulton kontra kay Carlos Castro. Winelcome sa featherweight ni Castro si former Super Bantamweight Champion Stephen Fulton at pinatikim ng knockdown sa kanilang laban. Pero ganun pa man ay natyaga sa puntusan ni Fulton si Carlos Castro at nagawang talunin by a 10-round split decision. At ang panalo yan po mga amigos ay naging daan para kay Stephen Fulton na maging WBA Featherweight Mandatory Challenger. Si Nick the Wrecking Ball ang nagmamay-ari ng WBA Featherweight title. May kartadang 20 wins, no losses, 1 draw with 11 knockouts. Sa darating na October 5, idedepensa niya ang kanyang titulo kay former IBF Super Bantamweight Champion na si Ronnie Rios. May kartadang 34 wins, 4 losses with 17 knockouts. Sino man ang magwagi kina Nick Ball at Ronnie Rios ay haharap kay Stephen Fulton at importanteng laban yon para kay Stephen Fulton mga amigos. Ang pagsungkit ng titulo sa ikalawang weight class ay posibleng maging susi niya sa pagganti kay Naoya Inoue sapagkat ninanais po ni Stephen Fulton na makaganti sa rematch kay Naoya the Monster Inoue na pinaniniwalaan na nga po aakyat na sa featherweight division sa susunod na taon. At alam nating hindi siya pag-iinteresan ni Naoya Inoue labanan kung wala siyang titulo sa featherweight division. Sa aking opinyon, mas mainam na makalaban ni Stephen Fulton si Nick Ball sapagkat itong si Nick Ball po mga amigos ay parang si Isaac Pitbull Cruz kung lumaban. Matibay at malakas din at palaging pasugod ang estilo. Ang kanyang nag-iisang tabla sa kartada ay ang kontrobersyal na desisyon kontra kay WBC World Featherweight Champion Ray Vargas na 2 beses niyang pinabagsak sa laban. Samantala sa iba pang balita, kampo ni Terence Crawford humingi ng 10-day extension para sa negosasyon na makasagupa si Unified Super Welterweight Champion Sebastian Fundora. Matatanda ang ibinalita ko sa inyo kamakailan na lumagpas na nga po sa 30-day negotiation period ang Fundora versus Crawford at sa 30 araw na yon ay wala po silang napagkasundoan kaya naman humihirit ng 10-day extension ang kampo ni Crawford dahil matatandaan katatapos lang po ng laban ni Canelo noong September 14 at ang kampo po ni Canelo ang hinihintay ng kampo ni Crawford kung ano ang magiging desisyon nito. Kung interesado ba si Canelo na labanan si Terence Crawford. At kung hindi nga po magbubunga yan paikipagnegosasyon nila Crawford kay Canelo, sa loob po ng 10 araw na ibinigay na extension ng WBO ay magde-decide ng kampo ni Crawford kung sila ba lalaban kay Sebastian Fundora. Sakaling matuloy po ang Sebastian Fundora versus Terence Crawford, 4 na belt po ang magiging taya sa laban: WBC, WBA, WBO at The Ring Magazine belt. Sahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan, papalag ako para sa bayan. Masagan na bungo para sa'kin, putek, pabor, pang